This is indicative na hirap na ang current administration to find a good guy to work for them. Ganon. Tapos, nag-press ko na siya today, so USEC na nga siya, ganyan-ganyan. Dami-dami niyang etchos dun sa ano, clear, gadon na babae yun, signing. Grabe no. Ayun. Si Attorney Claire Castro may Risa Ontiveros sa noo yan. Parang mesaltik yung Claire na yan. Wala yun, eh, napabalita nga, nag-hysterical pala yan before. Kasi inaresto yung kanyang client. So, na-detain siya, yung asawa niya, at saka yung secretary yata niya. But she fought back. Pagkatapos yung mga pulis na nag-detain sa kanila, or parang may kinalaman doon sa incident na yun, pinatanggal niya sa serbisyo, ganyan. Hindi talaga siya persuasive for me eh. Ayun, parang papunta na nga siyang gadon. Gadon na nga siya. Sabi ni Greg Santiago, Claire kaso na walang dangal, parang hindi lawyer, so nire-ready na kasi yan. Assuming sila na ma-impeach si Inday, then si Tulfo ang susunod nila, which yung si Claire Kupal is a Tulfo destroyer. Sabi niya ganon. Well, tingnan natin. Pwede no, pwedeng ano pala yan, pwedeng warning shot si Claire Castro sa mga Tulfo. Ang tawag dito, may interview si Ace Barber sa One News PH kay Gretchen Ho. Later on, pag-usapan natin yon. Kasi ano, alam mo, even Gretchen Ho is finding ano, no, what's going on ridiculous. Hindi rin matanggap ni Gretchen Ho na to. Just ko pa, obvious na obvious, anti-Duterte yan, tsaka Mama Lenny forever yan eh. But even people like her, she sees the problem and dangers of ano, of what TRICOM is doing. So, I think it's worth ano, no, it's worth our time to talk about it, to discuss it. Kasi, makita mo talaga, yung mga, di ba yung big story girls, mga ano yan eh, mga anti-Duterte. Ay, yung ano, hindi sila ano, no, yung obvious na obvious yung bias nila. And that doesn't include yung ano, hindi, it does not include any space to understand yung ano, yung politics ng mga Duterte, parang tungkol sa West Philippine Sea, parang sarado na yung utak nila, tapos yung mga EJK, yung mga ganyan-ganyan, parang hindi na sila makapag-load ng panibagong information about it. But, napansin ko dun sa Big Story Girls, and I think, ano, no, dapat lang naman kasi talaga, kasi maapektuhan sila nun eh, yung ginagawa ng TRICOM. Whatever the direction that the TRICOM is doing is going to affect them whether they like it or not. So, kailangan nilang magsalita. Kailangan talaga nilang kailangan talaga nilang mag-react about the ano no the suppression that the TRICOM is doing. Si Barbers talagang super deny na siya na ano eh. Hindi naman namin tina-target. Hindi naman tina-target ang mga DDS vloggers, mga ganung-ganong etchos ni Barbers. Pero later on, pakinggan natin 21 minutes yung interview ni ano eh ni Gretchen Ho. I-topic natin. Pag-usapan din natin si Attorney Claire Castro na USEC na. O, di ba? Ayun. So anyway, bago tayo mag-start, please do not forget to share the link. Pasensya na dahil ang aking Facebook ay hindi pa available. Kaya hindi ako makapag-stream sa Facebook. Ang stream ko ay sa ano lang, sa YouTube lang. Ayan. Figure out ko kung paano makakasabay sa Rumble eh. Kasi alam nyo na, hindi natin alam. Baka mamaya, ano, matake down yung YouTube ko. Ayun. So at least meron tayong backup sa ano sa Rumble, ayun. Ano nga 'yun? And also pag-usapan natin, Diyos ko po, ito pa isang nakakaloka, yung press con sa ano, nakaka-ano 'no, yung press con sa House of Representatives. Mabubwisit ka talaga dito sa mga bugok na 'to. Nakakairita talaga sila. Sobrang nakakairita sila. Yung parang, Diyos ko, bakit ba naging congressman 'tong mga 'to? Ang kukupal. Sobrang kukupal. Maganda yung ano eh, yung episode ni Mayor Baste nung isang araw, yung pinag-usapan niya tungkol sa impeachment ni Inday, pagkatapos yung sa TRICOM. Tapos sabi niya, of course siyempre in Bisaya 'no, so yung mga nandiyan na mga Bisaya, paki-correct niyo na lang ako kung tama ba yung pagkakaintindi ko dun sa mga Bisaya ni Mayor. Pero may part dun, sabi gano'n ni Mayor Baste, ang problema kasi dito sa mga congressman na 'to, bida sila sa mga kanya-kanya nilang distrito. Sabi niyang gano'n. Bida kasi itong mga 'to sa mga kanya-kanya nilang ano, distrito, ta's walang karamihan diyan sa mga kupal sa Kongreso, walang bumabangga sa kanila sa kanya-kanya nilang distrito. However, yung stay nila sa 19th Congress, nai-involve sila sa mga national issues. So ngayon, binabangga sila ng mga tao na hindi nila kadistrito. And they are not ready for that.
So, kunwari sa Ace Barbers, siguro sa Ace Barbers talagang siya yung pinakamabigat sa Surigao del Norte. Eh, pagkatapos ano, ang tawag dito, ang dami niya ng fuck up sa Congress. O di ngayon, 'di ba, binabanatan siya ng mga netizens, ang daming galit na galit sa kanya. Kasi unang-una parang putang ina, hindi ka naman namin representative, ang dami mong kuda diyan. 'Di ba? Ang dami mong pinagsasabi diyan, ulol ka. Gano'n. And other ano 'no, it's true with other representative also na parang JJ Suarez, 'di ba, parang putya, wala kang choice yung Quezon sa'yo, eh, hindi ka nga dumaan sa contest, eh. Walang choice yung 'di ba, yung parang mga taga Quezon na yung bumoto sa'yo pero kung yung mga ano niya, yung mga ginagawa niya sa Kongreso affects the national ano 'no, the national scale. Yung effect is, on a national scale. Yun yung nakaka-bad trip and sabi ko nga, na-figure out ni Martin yung formula, eh, kung papaano ma-optimize yung power ng House of Representative. Kasi ginawa niyang walang takot yung mga congressman kasi nga kahit tsaka-tsakahin sila ng sambayanang Pilipino sa mga pinaggagawa nila sa 19th Congress, at the end of the day mananalo sila sa mga distrito nila, eh. They're still gonna be there. Tas ginawa nila yung assignment nila kay Tambi, oh, I'm pretty sure may kapalit yun, 'di ba? May kapalit yun na bonggang-bongga. Pero ayan, attack dog, awu, may bagong taga-kahol na ang palasyo, pasok Attorney Claire. Sige, start tayo kay Attorney Claire 'no, nakakaloka. Ano 'yan, ang tawag dito yung night before ng February 18. 'Di niyo pinapansin si Trillanes, ayan, nagdemanda na naman. Uy, hayaan niyo siya. Sino dinemanda niya? Ayun. Ate Joey, totoo po ba na nilaglag na po ni Attorney Vic si VP Sara as per Claire? Ano sabi ni Claire? Ano sabi niya? Sino Claire? Attorney Claire? Sino yun? Diyos ko po naman. Parang hindi ako ano, hindi Claire Castro? Alam niyo yung mga ganyan, you have to understand, eleksyon. So, anong proof? Ano mo yung proof? Sinabi lang ni Claire Castro. Okay, sige, pag-usapan natin si Claire Castro. Nung, di ba in-invite yan sa Tricom? Nag-live yan eh, night before nung hearing sa Tricom. Pagkatapos, ang dami niyang etchos dun sa live niya. Like, naku, makakontempt ako, baka makulong ako, ineme, ganyan-ganyan. Dami niyang drama. Si Claire Castro, actually, yung channel, malakas yung YouTube channel niya, dami niyang viewers eh. Dami niyang viewers, ganun. Kasi nga, syempre, kapag ka-lawyer, naturally, mag-gravitate talaga yung mga tao. Kasi, largely naman ang mga Pilipino, di ba, parang masyadong elib sa title, ganyan-ganyan. Eh, okay rin naman yan to certain extent kasi kumbaga hindi rin naman talaga madaling kunin yung mga ganong achievement. Pero it doesn't guarantee na that person would be honest, that person would be objective, yung mga ganon. And sa totoo lang, hindi ko gusto yung mag-discuss si Attorney Claire ever since, kahit yung nagtutulfo-tulfo siya. Hindi ko siya gusto mag-discuss. Hindi ko siya gusto mag ano, parang hindi ko siya feel. Hindi ko siya feel. Eh, pretty sure di rin naman niya ako feel. Wala naman akong pake. But anyway, ano, ang tawag dito, malakas siya sa YouTube eh. And I notice, ang ugali niya, kasi before, nagko-comment ako dun sa page niya, sa YouTube channel niya. Pagkatapos, nawawala, nagbubura siya ng negative comment. Lalo na kapag ka-confrontational yung comment mo, dun sa mga points niya na talagang hindi ka talaga mag-a-agree. Ganon, tapos kakarnihin mo yung points niya. Yung, hindi naman yun personal attack or anything. Yung talagang i-dismantle mo lang talaga yung punto niya. She doesn't appreciate that. Hindi siya ganon. So, yung page niya, yung YouTube channel niya, Echo Chamber. Ang pwede lang mag-comment pag naka-subscribe ka, gano'n. Pag di ka naka-subscribe, di ka pwede mag-comment. Gano'n. Hindi ka pwede mag-comment. Pagkatapos yun nga, parang hindi siya nag-aano, hindi siya receptive sa opposing views. So ngayon, kaya ang dating nung ano niya, ang preachy-preachy nung live niya, yung parang, kagaya niyan, yung puta, Yusek ka pagkatapos sa statement mo, nagtatanim ng ebidensya. Yung pag ano nagsasabi nito? Diyos ko, yung I think this is ano no, this is indicative na hirap na ang current administration to find a good guy to work for them. Ganon. Tapos nag-press ko na siya today, so USEC na nga siya, ganyan-ganyan. Dami-dami niyang etchos dun sa ano, clear gadon na babae yun, signing. Grabe no. Ayun. Si Attorney Claire Castro may Risa Ontiveros sa noo yan. Parang mesaltik yung Claire na yan. Wala yun, napabalita nga nag-hysterical pala yan before.
kasi inaresto yung kanyang client. So, na-detain siya, yung asawa niya at saka yung secretary yata niya. But, she fought back pagkatapos yung mga pulis na nag-detain sa kanila or parang may kinalaman dun sa incident na yun, pinatanggal niya sa serbisyo, ganyan. Ayun. So, to be fair, nag-fought back naman siya at nanalo siya, ganyan. So, yun. Pero, nevertheless, hindi talaga siya persuasive for me, eh. Ayun, parang papunta na nga siyang gadon. Gadon na nga siya. Sabi ni Greg Santiago, Claire kaso na walang dangal, parang hindi lawyer, so nire-ready na kasi yan. Assuming sila na ma-impeach si Inday, then si Tulfo ang susunod nila, which yung si Claire Kupal is a Tulfo destroyer. Sabi niya gano'n. Well, tingnan natin. Pwede 'no, puwedeng ano pala yan, puwedeng warning shot si Claire Castro sa mga Tulfo. Ayun. Kasi ang alam ko nga, si attorney kasi talaga namang ano 'no, isa sa mga pinakaunang very vocal na anti-Tulfo talaga si Attorney Libayan, eh, 'di ba? Si Attorney Libayan. And then, because of Attorney Libayan kaya ako na ano yan, nakita yan si Attorney Claire, gano'n. Ah, palengke yung new press officer 'no, parang yung tindera na sa Telipapa nagalit dahil nilapirot mo yung binebenta niya na BBM. Ayun, 6 K nanonood niya ngayon, binabati siya, sabi ni si Rog, ayun. Well, hi Yumi, hello, hello. Ah, ako excited ako, lalo na nung nakita ko yung press conference niya. Unang ano pa lang, unang sabak pa lang parang, may press conference sila about dun sa BSP Gold Reserve, gano'n. Tapos nung yung inintroduce siya nung I don't know, nung parang host nung ano sa press corps. Attorney Claire will discuss Kinembilar, ganyan, ganyan. Tapos pagpunta kay Attorney Claire, ganyan, ipakita natin yung statement ng BSP. Tapos hindi gumana, hindi magana, hindi napakita. So parang ginawa na lang niya, binasa na lang niya yung statement ng BSP, gano'n. Tapos ayun, 392 subscriber niya, hindi ko siya like to, hindi din ako naka-subscribe, sabi ni Welmar. Talaga ba? Sabi ni Anthony, o-friend na raw sila ni Eric Sylvester. Nang-iintriga daw si Tatay Diggs. Actually, very weak yung mga response nila, no? Sobrang weak nung response nila. And tuloy lang nila yan. Tuloy lang nila yung mga ganyang klaseng banat, ganyang klaseng response kapag kami sinasabi si PRRD, ganon. Kasi, huwag natin i-interrupt yung kalaban pag nagkakamali sila. 'Di ba? Sabi ni Sir D. Fairchild, bakit ikaw honest ka? Ha, ha, ha. Oo naman, Sir D. Fairchild. Ayun, ikaw, Sir D. Fairchild, honest ka ba? Ayan. Kaya mo bang i-reveal kung sino ka, Sir D. Fairchild? Ayan. Joey, I am expecting the same energy from you si Claire Castro regarding CF ni Inday na mag-call out siya mismo, magpakita ng IF ni BBM. Since G na G siya kay Inday. Oh, but it's not gonna happen na Paolo. Kasi ano na siya, working for BBM na siya, eh, 'di ba? Hindi naman talaga siya ano, hindi talaga siya fair. At saka ano, nakakatawa yung meron yung discussion dati sa West Philippine Sea, tapos kung ano-ano talaga sinasabi niya. Hindi ako naliliwanagan kapagka yung ano, kapag nag-e-explain siya, hindi ako naliliwanagan. Clear naman, 'di ba? Kaya kanina, yung sa press conference niya dun sa BSP Reserve, parang 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 ano, parang lalong lumabo yung kwento. Ayun. Si Sir D. Fairchild iniimpakta ka Ate Joey, oh. Oo nga, eh. Nakikipagbardagulan lang from Aso to Yusek, iba itsura niya sa YT, baby face siya sa vlog, sabi ni Marisa Zapata. Ayan. Sabi ni yeah, I think so. Dahil sa ano niya, kasi ganito, kung nag-resort na sila in hiring Attorney Claire, ibig sabihin, ang nakikita talaga nila is that this is a social media war. This is a social media war. And they need someone of Attorney Claire's stature para maging soldier nila. So hindi na sila focus dun sa trabaho nila. Hindi sila focus dun sa and I think yun yung pagkakamali nila 'no, yun yung pagkakamali nila. Kasi dapat ano ka pa rin, eh, yung grounded ka pa rin dun sa kung ano yung trabaho ng gobyerno, ano ba yung mga ano ninyo, ano yung magiging legit ba 'to? Si Sir Badong ba 'to? Hi, Sir Badong. Magiging makulay ang buhay ng mga Duterte vlogger. Legit ba ni si Sir Badong 'yan? Meron kasi gumagamit ng ano niya, eh, account niya, eh. So ngayon kapagka since hinire nila si Attorney Claire, ibig sabihin, hindi na sila talaga
naka-focus dun sa kung ano ang true blue na work ng communications na, ipaalam sa mga tao. Kasi ever since hindi naman ganyan ang ginagawa nila. Ever since they try to feed narrative to the audience, to the Filipino people. And they don't really prioritize telling the truth. Ganon. Kumbaga lagi silang merong kwentong hinahatag. Kung kunwari ang gusto nilang pagmukain ay useful ang travel ni BBM. So, kuda lang sila ng kuda. In travel, ganito, etong mga napag-usapan, kineme-kineme, ganyan-ganyan. Kaya pagkatapos wala rin naman pala talagang na-achieve. Ganon. But, hindi sila ganon kasi magkwento na matter of fact. When they were telling the story about BBM's travel abroad, in-overhype nila eh. Kumbaga parang, why don't you just tell it as it is? Kung magkaroon yan ng consequence, kung magkaroon yan ng fruits, edi well and good. Pero the way they tell the story, di ba, sa Presidential Communications Office, yung kala mo parang meron ng mga nangyari. Yung kala mo meron nang na-achieve yung mga travels ni BBM. Tapos kung alam mo yun, yung parang, OA sa pagkakailangan i-assert ang pagka-presidente kahit saan magpunta na parang, complete with, tananan, tantan, 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 yung mga ganun-ganun pa. I mean, mas naintindihan ko pagka sa mga official function kailangan yung mga ganyan. Parang they try to make it like a movie na magaganda yung shot, magaganda yung tapos pabida, alam mo yon. And they lost touch doon sa totoo nilang purpose, which is to communicate to the people the service that they are doing. At kung bakit ito makakatulong sa buhay ng mga mamamayan. Ang nangyayari kasi ang ginagawa nila, nagtatrabaho kami, gusto, ganito, ganyan. Pero hindi nakakatawid yung mensahe kasi wala naman talagang resulta yung trabaho. Ganon. But anyway, since hindi naman na talaga sila magpo-focus diyan kasi wala naman talaga silang ginagawa, hindi naman talaga nila hindi naman talaga nila binibigyan ng matinong serbisyo ang mamamayan eh. Yung mga policies nila talagang it doesn't really make sense, 'di ba? It doesn't really make sense yung mga decisions nila, yung mga major decisions na ginagawa ng administration do not really contribute to yung improving the lives of the Filipino people. Hindi naman sa sinasabi ko na sabi ko nga ako ang bait-bait ko sa totoo lang sa pagbibigay ng space when it comes to resulta. Most pa nga ng criticism ko sa gobyerno is really all about the crafting of the policies. 'Di ba? Yun naman ang debate in the past 3 years ng BBM administration. Pero kasi pa 4th year na tayo. Papunta na tayo sa 4th year and at this point talaga maghahanap na ng result ang mga tao. Tapos na tayo dun sa policy crafting. Yung mga policy na na-craft ninyo, kailangan mag-deliver na yan on the 4th, on the 5th, and on the 6th year. Ganon. Pagkatapos, ang i-hire ninyo na tao para i-communicate ang achievements ninyo ay isang attack dog. Isang attack dog, ganyan. So, kitang-kita na kinakitang-kita na nagpe-prepare na sila beyond 2025. And there are, sabi ko nga, di ba yung pinaka-foundation ng Dutertista vote, it's really looking beyond 2025. And kung makikita ninyo, yung mga atake ng administration ngayong eleksyon is about Duterte, about PRRD. Matanda, manufacturer ng fake news, di ba yung sinasabi nila kay PRRD? Pagka merong kritisismo si PRRD, may sinasabi si PRRD tungkol sa gobyerno, hindi, fake news, ganyan-ganyan. They really try to, attack head-on si PRRD, kasi hodang may sense, kasi hodang walang sense, ganyan-ganyan. Basta gusto nila, siraan si PRRD. Which is, okay lang rin naman sa amin para magmukha kayong tanga in the long run. Di ba? Magmukha kayong tanga in the long run. But you see, bakit si PRRD yung ina-attack nila? Bakit si PRRD yung ina-attack nila? Because that is an admission on their part that they are also looking beyond 2025. Basically, it validates yung yung sabi ko nga, yung aking idea about Dutertista vote na Dutertista vote is about looking beyond 2025. Dutertista vote is really thinking out of the box and trying to fight back by understanding the system. Diba? Kaya yung mga dyan, yung sa 2025 election na nag-iisip, baboto ko ba si Ipe? Ganyan. Ay nako, sabi ko sa inyo, yan ang gustong-gusto nila. Yung kapag kunwari, boboto na naman ng artista, boboto na naman tayo ng ganito, ganyan. Wala naman choice, magkakaroon talaga ng artista dyan. Kung hindi si Ipe yan, someone else. Kung hindi si Ipe yung artista dyan, someone else. Ganon. So ngayon, the mere fact that the administration is attacking PRRD, not the candidates of PDP Laban. Not even the candidates of PDP Laban, not even Marcoleta, not even ang ina-attack ng BBM administration.
si PRRD ang ina-attack. That is an admission on the part of the administration that they are looking beyond 2025. Inaamin nila na kailangan nila ng malupit na voters base, malupit na pundasyon. Kailangan masira ang masira ang Duterte voter base. Mawala ang pagmamahal ng mga tao diyan sa mga Duterte na 'yan. Hoping that the votes will come to them. Kaya nga nila binibili lahat ng mga botante sa pamamagitan ng ayuda, 'di ba? Ayun. So, yun. Thank you. Nag-renew siya ng membership si Miss Cherry. Thank you. Binanatan niya si Tulfo tapos now joining the wagon. Ayun. Kaya nga kaya nga sabi ko, sa totoong buhay, hindi naman talaga kailangan tayong mag-agree sa lahat ng mga bagay. Hindi yun yung hindi yun yung goal ng society na gusto natin in the future. Na ay dapat agree tayo sa lahat, dapat ganyan. Hindi, dapat meron pa ring healthy level of yung healthy level of opposing each other's idea. Bakit? Kasi doon ka tatalino doon ka gagaling. Ganyan. Kaya sabi ko, pinost ko nga yung pinost ko yung video na yung kay Mambing, kay Attorney Rowena Guanzon, 'di ba? Kasi hindi po kagaya ni Attorney Claire, walang consistency, 'di ba? Galit na galit ka kay Tulfo pagkatapos ngayon part ka na ng part ka na ng part ka na ng party. 'Di ba? Ayun, you cannot 'di ba ang title kaya nga ang title ng live natin ngayon ay uh, one cannot have both the fish and the bear's paw. 'Di ba? Pagdating sa politika, hindi po pwedeng you can have it all. Kasi sa politics, meron kang non-negotiable dapat May non-negotiable ka dapat. Hindi po pwede yung parang kung saan siguro at certain point magwo-work yan, magsu-survive ka, pero hindi ka respetado. 'Di ba? Pero hindi ka respetado. And ako in-explain ko nga yan yung kay Richard Gomez 'di ba? Si Richard Gomez syempre sa uri ng system na meron tayo, you really have to kumbaga parang lalaruin mo talaga rin yung sistema. Kung sino ang nanalo, syempre pupunta ka doon kasi gusto mo mag-benefit yung constituents mo So pupunta ka doon. Pero meron ka dapat mga bagay na pinanghahawakan na non-negotiable. Ganon. Ang problema kasi kunwari ito sila Attorney Claire, sila yung ibang mga pinks, yung ibang mga yellows, ganyan. For the longest time, you are telling us that Marcos is your non-negotiable. Kasi hodang ikinabit nyo na yan sa moralidad ng tao, kasi hodang ikabit nyo na yan dun sa, you are who you vote, yung mga ganon. Pagkatapos nani-negotiate naman pala, ano pala yun? Nani-negotiate pala yung morals mo. Nani-negotiate pala yung mga mo, ganyan. Diba? There must be something na talaga pinaninindigan mo ng sagad. At least, kunwari, si Richard Gomez. So at least nakita natin si Richard Gomez basta pagka-drugs ang usapan, whichical sa kanya yan. Hindi talaga pwede sa kanya yan, ganyan. Si Comweng, si Combing, si Attorney Rowena Guanzon. Pagka kunwari, ang tawag dito pagka kunwari, ang advocacy talaga niyan sa PWD. Talaga yan, lambot talaga ang puso niyan pagdating sa babae at saka sa PWD. Ganon. Talagang hindi yan, hindi siya talagang yung she's going to go extra mile para ilaban yung PWDs at saka mga babae, gano'n. Legit yan, legit. Gano'n. And also, kay Bongbong, 'di ba? O hanggang ngayon dahil yung nung eleksyon na ginawa siyang mascot, 'di ba? Parang mga sinakyan ng mga pink yung mga ngiwi-ngiwi niya, ganyan kasi it benefits them at that time. O ngayon, bakit siya na lang yung pink na tinatamaan ng BBM administration? Bakit si Martin Romualdez bad trip sa kanya? Hanggang ngayon. Kasi siguro dahil siya talaga natitirang totoong ayaw kay Bongbong sa mga pink. 'Di ba? Ayun. Importante yung mga ganyan importante yung mga paninindigan sa buhay sa totoo lang. Ayun. Ayan, sabi ni Big Mama, "Hello, finally live watching here from South Korea. Good evening to everyone." Sabi ni Kuya Archel, wala na talagang mahanap si BBM. Baka sa susunod si Nino Barzaga na ang using ng PCO. Ayun. Is it true na nakulong si Ante dahil sa anger management issue? Sabi ni Maya Ota. Yung mga news articles about it, aarestuhin kasi yung client niya. So parang doon siya nagwala, doon siya na-detain siya, yung asawa niya, tsaka yung secretary niya. Pagkatapos later on, gumanti siya, dinimanda niya yung mga pulis. Nanalo rin naman yata siya. Sabi ni Sir Badong,
Legit ba 'to? Legit ba 'tong account ni Sir Badong na 'to? Ayan, pareho sila makeup artist ni Franz Castro. True. Hindi ko nakilala siya kanina noong in-appoint siya kasi ang taba-taba ng face niya akala mo manas. Ako rin di ko gusto yung mga banat ni Attorney Claire na yan, mas matalino at mas panoorin si Attorney Trixie. Ay, oo. Mm. Matiyaga kasi mag-explain si Attorney Trixie, eh, tapos yung isa-isahin niya talaga. Yung iintayin niya talaga tayong makasabay, gano'n. Akala po siguro ni Claire Castro bahay niya yung contact lens niya, mukha siyang kontrabida ni Marimar. Naka-contact lens pa ang attack do. Yes sir, si Sir Buds yan, sabi ni Nur Kasim. Ay kasi meron gumagamit ng ano, eh, ng account na Badong Aratilis na ano, yung parang ano-ano. Yes, si Sir Badong yan, ayan. Hi Sir Badong, hello, hello po. Ayun. So anyway, 'di yun na nga. So, ano yan, ang tawag dito, sooner or later magkakalat yan, si Attorney Claire Castro. Sooner or later magkakalat yan. So, kaya hintayin na lang natin. Hintayin na lang natin kung anong pagkakalat ang gagawin niya, ayun. Eh, hindi naman siya sharp, eh. Hindi siya sharp mag-explain. Tapos parang yun nga, nakapasok siya dun sa ano 'no, nakapasok siya dun sa parang diskarte ng administration na attack PRRD at all cost. Attack PRRD at all cost, ayan. Kung napanood ninyo yung, ano kanina, yung pangalan nito, yung, press conference ng House of Representative kanina, nakakaloka 'tong si ano, si Baby Boy Tambi. Baby Boy Tambi Ortega. By the way, sino ba taga La Union dito, First District? Sino ba taga La Union dito, First District? Huwag niyo na iboto yan si ano, Baby Boy Tambi Ortega. Meron siyang kalaban eh, Ed Banzon, First District ng La Union. PDP laban yun. Kasi hinahanap ko siya sa Facebook, wala akong makitang materials niya. Anyway, merong sa Balota, merong PDP laban. Nakalaban 'tong si Paulo Ortega. Ayan. Eto ang tinutukoy ko. Ayan, itong si nasa gitna, si Paulo Ortega. Okay, papakita ko lang ha, yung mga nandun sa, yung mga nasa La Union diyan, COMELEC. Eto, ballot templates. Ayan, La Union. Eto. Siya 'to 'di ba, Ortega Paulo? Eto meron siyang kalaban 'no, PDP Banzon Ed, PDP laban. Ayan. Etong Joy Ortega malamang kamag-anak niyan kasi Ortega ang malakas sa ano, eh, sa La Union, eh, 'di ba? Pero meron siyang kalaban, PDP laban, Banzon Ed, sa First District ng La Union. Ayan. Okay, well anyway, edi eto na nga. Saan na ba yung anuhan lang natin, pasadahan lang natin yung mga parts lang na nandun si ano, yung mga parts lang na nandun si Baby Boy Tambi or sobrang kapal ng mukha niya, as in nakakairita talaga. But you know, I want you to see this kasi ma-realize niyo na ano talaga, eh, yung narrative talaga nila is to attack PRRD, gano'n. Attack PRRD talaga, yun talaga yung ano nila, yun talaga yung kanilang ano, ah, core core messaging, ayan. Sabi ni Leon Tagapil, akala mo naman may paninindigan Joey, dati todo tanggol ka kay BBM, ngayon todo batikos, tapos lakas ng loob na magsalita tungkol sa paninindigan, di mo ma-apply sa sarili mo. Unang-una Leon Tagapil, putang ina mo, okay? Pinagtatanggol ko yung boto ko noong mga panahon na yon. At nung binoto ko si BBM, it is based on his promises and platform. Ngayon, ang pagboto kay BBM ay base doon sa pangako niyang tang ina mo ka. Ngayon, kapag hindi na ginagawa ng binoto mo yung kanyang pinangako, ba't ko pa siya ipagtatanggol? Tanga ka ba? All caps ka pa, putang ina mo ka. Tigil-tigil ka diyan, Leon, o gusto mo umakyat, akyat ka. Masyado kang spam diyan sa comment section kung putang ina mo ka.
paninindigan ko, wala dun sa tao. Nandun sa polisiya niya. Tanga ka pala eh. Miyembro ka ba ng kulto? Diyos ko. Mali na yung binoto mo, pagtatanggol mo pa rin tanga ka? Diyos ko, ewan ko sa'yo, Leon. Paulit-ulit pa yung comment ng puta. Ano ba yan? Huwag ka mag-drugs! Diyos ko, kita-kita na mali yung ginagawa. Kitang-kita na hindi yan yung pinangako niya ng eleksyon. Tas gusto mo pagtatanggol mo pa rin? Tanga ka? Diyos ko. Walang kasing bobo ang puta. Paulit-ulit pa yung comment. Remarks. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko pong ipabot ang aming pasasalamat sa ating media partners for joining us here today, this briefing. Later on, we will be answering all your questions. So sana masagot namin yung lahat ng mga katanungan at makapagbigay linaw sa mga issue na facing the nation today. Thank you po. Thank you. Naimbagabigat tayo aming listeners tayo, Tata. Morning. Alis marunong pala siya mag-ano, no? Sa lahat po ng nanonood, magandang umaga po sa inyo lahat. Alis marunong pala mag-Ilocano si ano. Marunong pala mag-Ilocano tong si Ortega. Thank you, sirs. With that, let's get started. I now acknowledge Melalis Moras from PTV4. Hi, good morning po mga kong. Actually, 3 po yung questions ko. Sorry na, pero maikli lang naman po. Unahin ko lang po, very passionate po yung House members kasi dito sa isyong ito. Sa isang survey ng Octa Research, na lumabas na 69% o 7 sa 10 Pilipino yung pabor sa pagpapatuloy at pagpapalawak ng AKA program. Ano po nga masasabi nyo dito? At any message yung mga kritik na ganito yung lumalabas sa survey pero may mga kumukontra dito. Todo tanggol sila sa AKAP, no? Todo tanggol sila sa AKAP. And this is the problem with the House of Representatives. This is the reason why people are angry at you. Yung kunwari, Octa Research po, gusto po nila ng AKAP, ineme, ganyan. The problem is, ang tao, pag bibigyan mo ng ayuda, hindi naman sasabihin yan ayaw niya eh. Siyempre, bibigay mo eh. Di ba? Ang tao, pag sinabihin mo, oy, meron pa ayuda, ganyan, hindi naman tatanggapin niya kahit sino eh. Kukunin niya yan. Kukunin niya yan. So ngayon, kunwari, ang tatanungin ninyo, oy, pagka kunwari, nagkaroon ng paayuda sa, kunwari, ang pa-survey, ganyan. And I'm pretty sure, they frame the question in that way. Natatanungin mo, kung kunwari na merong ayuda manggagaling kay mayor, congressman, or whoever, gusto mo ba? Sino ang sasagot ng hindi? Sino ang sasagot ng hindi? Diba? And ito yung problem dito sa mga tulok na to, sa mga tulok na mga kongresista na to. It's your job to think above and beyond dun sa common na understanding ng Pilipino. Walang Pilipino ang magsasabi na ayaw niya ng ayuda, lalo na kung ibibigay ninyo. Ngayon, kayo, policy makers kayo. Gusto nyo ba yung resources natin? Ilagay lang natin lahat sa ayuda just because gusto ng lahat ng Pilipinong makatanggap ng ayuda. Kaya nga kayo nilukluk dyan kasi you have to decide and think on a higher level kung paano gamitin ang mga resource natin prudently. Ganyan. Kasi yung ayuda, nakakatulong gusto ng mga tao kaya ibigay. Dapat hindi na kayo nagkakaltas ng tax to begin with. At isasoli nyo lang rin naman pala yung pera sa mga mamamayan. Hindi kasi hindi naman nawawala talaga yung mga kumukontra, especially pag may vested interest. But ang important kasi, like yung nababanggit namin parati, yung mga ayuda kasi ng pamahalaan, hindi lang naman ngayong gobyerno yan ngayong administrasyon. It has always been there. Ito na, Diyos ko po, Ernesto Dionisio Jr. Okay? Yung ayuda na hindi nawawala, hindi yun ang issue. Hindi sinasabi na wag natanggalin nyo ang ayuda. Ang sinasabi namin is that you have to think of the ayudahan na hindi yun ang solusyon sa lahat ng problema. May AKAP, AX, tupad, whatever, ganyan-ganyan, may 4Ps pa. Ang ayuda should focus on biblical poor people. Yun talagang mag-i-aid ng life and death ng mga mahihirap, yung mga poorest of the poor. And kung ganito mag-reason yung mga congressman natin, putang ina, walang mangyayari sa bansa natin. Pag boboboto nyo pa tong mga tangang to, kasi yung ayuda hindi naman yun, they're not listening to their critics. Yun yung problem. Hindi sila nakikinig sa mga nagki-criticize sa kanila. Kaya sila galit eh. Pag kinikriticize sila at inaabala yung kanilang way of thinking, na sila naman talaga ang nagbe-benefit kasi ginagamit yung ayuda pambili ng boto eh. They don't see the problem. Yun yung kasi yung ayuda matagal naman na yan eh, ganyan talaga lagi naman meron. Bakla kung ganyan pag-iisip mo, ever since the world began, may ayuda naman talaga. But does that justify 500 billion social amelioration? Ginagawa tayong bobo nitong mga to. Tapos yung ang flimsy-flimsy nung justification nila sa ayuda na, kasi survey sila, gusto ng mamamayan na may ayuda.
Sige nga, subukan mong magtanong. Sa palengke, kunwari meron kang matatanggap na ayuda, gusto mo ba o ayaw mo ba? Tingnan mo kung may sasagot doon ng ayaw. Siyempre walang sasagot doon ng ayaw. 'Di ba? Ngayon, hindi porket lahat nagsabi na ayaw na gusto nila ng ayuda, hindi ibig sabihin nun justified at panay ganun na lang ang gagawin ninyo. Mga hindot kayo. Diyos ko.